DPW Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning, Secretary. Good morning po, Igan, Connie, good morning po. Opo. Secretary, eto po, may nakala po impormasyon ng one-on-one, yung kayo pag sa publiko mas para maunawaan ano. Yung detailed unit price analysis daw o DUPA ng DPWH, ito po yung budget sa mga proyekto ninyo dyan pagdating sa roads, bridges, and flood control. Natuklasan nyo po, kayo na mismo dyan sa departamento, Opo. overprice ng 35 to 50%. Nasa, kung ikukumpara sa budget ng mga pribadong kumpanya. So, kung overprice po ito, wala pang insertion, abay, para saan tong overprice na presyo ng DPWH at anong balakin niyo po dito, Secretary? Unang-una, Igan, Connie, diretsahan na lang, no? Oo. Diretsahan na lang. Napakatagal na nitong ganyan, no? Okay. Hindi lang yan na taon ang binibigang natin dito. Dekada na yan na ang presyo ng DPWH, kung ikukumpara mo sa presyo sa pribadong sektor, diretso mo na lang. Yes. Presyo sa hardware, no? Mas mataas. No, medyo malaki yan, depende sa lugar, no? Okay. Depende sa lugar. Dito sa nakita namin, in fairness, no, kasi geographical, ibig sabihin, Yes. per region yan, yung lugar sa Pilipinas, no? Opo. In fairness, may mga nakita tayong mga region na halos pareho. In fact, minsan may nakita pa nga tayo mababa. Okay. Pero may mga ibang lugar, tama ho kayo, aabot ng 50% Wow. ang diferensya. Opo. And para sa akin, simple lang yan eh. Yan o yung pinanggagalingan ng pagnanakaw, Igan. Yes. Oo. Connie, no? Yan kasi yan eh. Yung presyo ng simento, bakal, buhangin, etc. Yan ang pumapasok dun sa budget pagka ang isang project ay binibid out. Opo. Kung yung presyo nun mataas, syempre, doon na nanggagaling yung mga yung mga pinamimigay, yung mga pinagpaparti-partian Kickback. ng kung sino-sino. So, kumbaga simula pa lang, sa simula. Pero Simula matagal pa. na yan. Matagal na. Matagal na yan. I mean, ang dami ng presidenteng pinagdaanan, ang dami ng kongresong pinagdaanan, ang dami ng budget na pinagdaanan. Ganyan na yan. So, Okay. sa 2026 budget ba, mahahabol nating tapisan nyo, Secretary? Opo, yun po ang ating objective, no? At Okay. hintay na lang po natin siguro, ayokong pangunahan po, no? Opo. Ang magiging direktiba ng ating Pangulo. Pero kailangan pong once and for all. Sabi nga ng Pangulo natin, linisin na natin to once and for all. Sa tagal-tagal nang nangyayari ito. Sabi ng Pangulo, ayusin na natin ito. Pero So, nabanggit nyo, yan, no? Igan at Connie, kailangan reaction na to. Opo, pero nabanggit nyo sa... So, nagulat ka ba nung nakita mo yun? Well, hindi ako nagulat Inasahan mo. na overpriced. Matagal Pero na. pag meron po ako nakitang, kunyari, meron po ako nakita sa isang region, ang diferensya ay mga 48%. Medyo nakakagulat yun kasi malaki yun. At nababanggit din, Mari, kasi pati asfalto raw ang mahal sa public works, Secretary. Lahat halos parang pag DPWH ang gumawa, mas mahal. Di ba mas mahal din ang Kumpara classroom sa sa mga kanila? classrooms, di ba, ng So, LGU. anong mga action Across natin? the board po ito. Okay. Ang kailangan nun natin gawin dito is ibaba natin lahat. Mhm. Ibaba natin May lahat. consultant sana, di ba, na parang, kasi di ba, Meron po. yun, di ba, kasi importante ho talaga na magsasabi na, oy, teka, overpriced talaga itong mga ganitong Yes, bakal. So, yes. meron na tayong ganun. Meron na po tayong kinuha, pero syempre, hindi po tayo pwedeng kumuha na nasa loob ng DPWH. Yes, Tama, yes, opo, tama. Kailangan opo. po, kukunin natin sa pribadong sektor. So meron na po tayong kinuha. In fact, ito po yung isa sa mga unang-una nating inaral pagpasok natin a month ago, Igan at Connie, no? Pero komplikado kasi napakarami niyan eh. Pati nga daw yung sinasabi ni Senator Sherwin, pati yung mga architects, di ba, na parang sinasabi na magiging consultant, hindi pwedeng basta-bastang titignan nyo pa rin yung record kasi may mga miyembro ng dati na, kumbaga, na hindi magiging patas dun sa mga, 'di ba, parang inaano nila na kailangan talagang outside, kumbaga, nung mga projects na mga situation na parang may mga kasabot pa.
Yep. Oho, alam niyo ho, ano ang kabigin-bigin ng unang pangulo natin, di ba? Linisin na to once and for all, top to bottom. No, so, dahil nga pumasok tayo dyan, practically, nag-iisa lang ako, Igan, Connie, no? Ngayon lang naman ako nagkakaroon ng mga kasama dito na bago. Talagang mahirap magtiwala Mahirap. No? So, even yung mga kinuha ng mga consultant, yung mga kinuha ng kinuha ng mga consultant, kinuha ng mga tumutulong sa DPWH dati, medyo may pagdududa pa rin tayo dyan. No? So, kailangan talaga kumuha tayo ng mga, may tiwala tayo. Okay. And ang pinaka-importante dyan, yung private sector. Kasi, I mean, yung mga developer, kunyari, may yung mga lumapit ba sa FM, inyo? Robinson. Oo, marami yung lumapit na gustong tumulong. Okay. Opo. Pagdating ko sa mga kontraktor, itong 15 muna na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakopo, no, na mga malalaking proyekto, meron bang pagkakataon na i-review nyo yung kanilang mga pagiging quadruple A, triple A, pati na sa mga bidding na lumilitaw, rig din. No? So, magsisimula ulit tayo sa umpisa, Secretary? Oo, kung kinakailangan pong ganun ang gawin, yun gagawin ho natin. No? Pero ako naniniwala pa naman, no, na hindi naman lahat ng nandito sa DPWH, masasamang tao. No? Siguro marami pa nga dyan, pumasok na mabuting tao, pero ang problema, nakakain ng sistema, kung ngayon kung contractor na rin sila. Ganun nga yung nangyari. Di ba ganun yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Mendoza. Naging contractor na rin din sila kasi nainggit na dahil ang laki nung nakikita nilang mga kita ng ibang tao. So, pero tingin ko naman po, lalo na yung mga bata, no? Yung mga, kaya meron tayong mga programa nga binabagay kay kamukha ng programa ni Sec Babe Singson, yung Cadet Engineers Program, no? Ibig sabihin, mga fresh na pumasa sa board, i-recruit, yun, malaki ang posibilidad doon na maayos yun at talagang idealistic yun. Kasi, tapos, dahan-dahan pinopromote, no? Ito po, nabanggit nyo, kayo mismo nagsabi na magpapasko sa maaari, sa kulungan, ang mga tiwaling opisyal, so, like ilang sila linggo Price, na lang. Ilang linggo na lang. Makukulong na. Oo. So, ito ho, naniniwala kayo, naninindigan kayo, meron ba kayong bagong information? Pwede yung ihabol natin sa undas sila. Uy! Hindi, bago mag-undas, ibig sabihin makulong na. Makulong na. Pwede. Akala ko sasabihin mo, yun nga hindi ako, iba yung birthday wish, iba yung Hindi, pero kayo, meron ho ba kayong naulinigan na... Hindi ang sabi naman po madagas po kami nag-uusap ngayon ni Ombudsman Boying Remulla, no? At ang sabi niya, kasi meron ho tayong unang final na kaso, no, nung September 13, yung kaso laban sa mga BGC boys, no, dito sa Bulacan, no. Yes. Kasama na rin si Sara Diskaya at saka yung Wawa, yung Sims. So ang sabi niya, yan talaga ready na yan. At yan puro ghost project yan, Igan at Connie. So walang lusot. So yan dapat walang lusot. Wala nang lusot. Lusot. So parang kumbaga, more or less, meron tayong makikita makukulong. Kaya lang, yung mga politiko, meron na bang balita, yung mga nabanggit po, na nasasangkot, ano ba ang mga nakikita ninyong ebidensya na matibay? Ito nga po, no, yung narinig nyo kahapon si Ombudsman mismo, sinabi niya, meron na silang mga naiisip na person of interest. Ibig sabihin nun, kahit na wala pa sa kaso, wala pa sa complaint, yung mga pangalan, halimbawa, ni Congressman Eric Yap, etc., person of interest na sila kasi meron ng mabigat na aligasyon. Halimbawa, yung pong kay Congressman Eric Yap, ang sabi ni Ombudsman, si Mayor Benji Magalong mismo ng Baguio, ang nagbigay sa kanya ng impormasyon na ang may-ari nung Silver Wolves Construction na gumawa nitong substandard na na fully paid na sa La Union, si Congressman Eric Yap. Pero syempre, kailangan patunayan yun ng ebidensya. Igan at Connie. Yun ang ginagawa ng Ombudsman ngayon. Katulong din tayo at syempre kasama natin dito ang ICI na nag-iimbestiga. So, dyan na po papunta yan. Pero kailangan muna ang kakasuhan natin yung mga nasa DPWH, yung mga pumirma ng mga voucher, yung mga pumirma ng mga acceptance na kahit na ghost project, sinabi nila completed yung project.
At tingin ko naman, kamukha nung nangyari din sa Bulacan, na nung nahuli na si Alcantara, si Hernandez, Sila na Bryce. nung una, nagmamahang-mahangan pa, sinasabi, wala silang alam. Yung pala, kakanta din pala, no? Nung nung nakasuhan na namin, kumanta na silang lahat. Yun din ang tingin kong mangyayari at yun ang inaasahan ng ating ombudsman at ng ICI. So yung ebidensya, intact ha? Hindi nadamay sa sunog. Intact po. Dito sa Quezon City ha? Ano yung nasunog parang sa research ba yon, sir? Ano ba yung... Opo, yung Bureau of Research Standards, ito po yung mga nag-aaral ng mga bagong teknolohiya. Sila po ang nagbibigay ng mga standard na dapat sinusunod na unfortunately hindi naman sinusunod, no? Pero chinek po namin yung inventaryo ng mga dokumentong nadamay. Unang-una po lahat yan may scanned backup yan, no? Yeah. So at chinek na rin namin yung inventaryo. Wala pong related dito sa mga iniimbestigahan natin ngayon. Ganun kawalang tiwala, 'di ba, ang publiko kasi umpisa pa lang. Kasi diba? Kaya dapat ako, Connie, nung nalaman kong sunog, syempre, ang unang pumasok sa utak ko, nako, ano na to, sinadya na ito. Nagkaroon ng paglilinis. Kasi alam nyo, hindi rin maikakila yung mga kongresista ng Quezon ay nasasangkot din sa flood control projects, Secretary. Sa lahat ata ng probinsya meron, ano? Hindi, kasi ito Quezon City to. Nangyari na po ito in the past, di ba? Minsan, yung mga ibang ahensya din, para lang mawala ang ebidensya, sinusunog yan, no? So, talagang nagdodoble ingat tayo. Pero awa naman po ng Diyos, nung nag-inventory po kami, wala namang dokumentong involved dito sa ginagawa nating investigasyon ng nadamay. Isingit ko lang to, meron kaming DCWB Text Connect dito kung saan nagpa-participate yung mga listener at viewer namin. Sabi po ni 0047, pakibulong kay Secretary, bubulong ko sa iyo, pakibulong kay Secretary Dizon, pasilip din ng procurement ng mga Christmas basket na pinamimigay sa empleyado ng DPWH tuwing Pasko. May ganun ba? Alamin ko, hindi ko pa alam yun. Parang hindi ko alam kung nagbibigay ng Christmas basket. Pero salamat po sa kababayan natin na nagsumong. Papacheck ko agad-agad yan. Yung tapya sa budget sa 2026, pwede pa daw, mabawasan pa. Alam nyo, kung ako ang tatanungin ninyo, alam nyo naman sa gobyerno, matagal na kayong nagko-cover. Si Igan, napakatagal nang nagko-cover pati sa Senado, no? Ang budget ng isang ahensya, bihira yan matapyasan. In fact, lalo ng DPWH, lagi yan tumataas. Hindi yan natatapyasan. Pero para ho sa akin, no, at ito ay kinausap ko na rin ng ating Pangulo, kung ang pagtapyas masisigurado natin na hindi mananakaw yung pera ng mga kababayan natin. Ang sabi ko sa mga senador natin nung nakaraan, tapyasin nyo po. Okay po yan. No, kung sa tingin nyo questionable yung proyekto at hindi ma-justify ng departamento, by all means po, tapyasan. Kasi mas mabuti ng matapyasan at ma-prevent natin yung pagnanakaw kaysa ipasa na lang yung budget na yan, gawin yung project, tapos mananakaw din nga ang pera. Tapyasan na lang ho. Mas mabuti na yon. Kahit na kahit na mabawasan ng mga project, mas mabuti na yun kaysa nakawin lang. At saka ayusin muna yung sistema. Diba? Ayusin muna natin ang sistema. Yun ang pinaka-importante kasi may loophole. Ayusin muna natin. Hindi po madaling ayusin eh. Yes, of course. Hindi po madaling ayusin. Yun nga po, ang aking susunod po nito na tanong sa inyo. Ito na. Kamusta ho kayo? Kasi okay marami nung nakakapansin. Baka yung may mga, wala naman kayong threats or anything? Wala bang mga... bibigyan kayong vitamins ni Connie. Oo. Ayun, ako Diyos ko. Kailangan natin yan. Pero kailangan ng good health. Mabigat po, hindi ko pagkakailan. Napakabigat. No? Pero sabi nyo nga, there is hope kasi marami sa mga private sectors kanyo ang lumalapit sa inyo ngayon para makipagtulungan. Yun naman pala. Oo. Pero hopefully walang vested interest, Pero Secretary, flood control projects pa lang tayo. Wala pa tayo sa iba pang proyekto ninyo na naki-question din. Pero alam nyo yun lang pong sinasabi nyo na hintayin na lang natin yung magiging statement ng Pangulo natin. Pero yun ang pagbaba ng mga cost of materials, ang laking bagay na yun. Totoo. Ang laking bagay yun. Kasi yun automatic ko yun automatic mong binabawasan. Automatic mo yun, binabawasan mo yung pwedeng nakawin. At maiwasan din natin yung tinatawag na substandard, Secretary. Lalo na ngayon, maraming napapraning sa lindol, di ba?
Oo, iba pa po yan. Yan po, kailangan talaga pagtuunan ng pansin kasi minsan may standard nga, hindi naman sinusunod. Kasi syempre, kung saan na napupunta yung pera para i-maintain yung standard. Oo. Pero like ito mga nakikita nating mga sakuna natin ngayon, buhay po ang pinag-uusapan dito. Hindi to hindi lang to project buhay po May mga bago pa ba kayong mga nadiskubre, Secretary, na maaari hong makasuhan pa bukod po doon sa mga nailabas na initially? Umpisa pa lang po ito. Wala pang update tayo ng mga bago. Hindi ko lang humapangunahan ng ICI, Connie at Igan, no? Pero tuloy-tuloy po itong pagpa-file natin ng mga kaso. Umpisa pa lang po ito. May matitira pa naman ho sa DPWH kaya. Dapat nga. Meron naman siguro, pero marami po talaga matatanggal dito. Okay. Sige, dito pa lang ho sa mga kaso, para lang ho, alam nyo na, 60 na ho yung yung 60 na. nakasuhan dito, 60 na. 60 taga DPWH. DPWH pa lang po yan. Alright. 60 na. Wow. 60 na. Secretary, salamat Thank sa you oras. po. Ingat ka. Salamat po. Thank you. Yung kalusugan mo, Salamat po. ingatan mo. God Salamat. bless po. Salamat po. God bless po sa inyo. DPWH Secretary Vince Dizon.